hindi ko nakikita that this will prosper kasi nga kung mahina itong impeachment na 'to, mailalagay ang mga kongresista kahit yung mga gusto sigurong sumuporta rito in a very dangerous or precarious situation kasi bakit nila ini-endorso ang isang impeachment complaint na mahina and then on the flip side kung sakali man na naglagay ng isang mas malakas na impeachment complaint, maaring hindi rin naman ito uusad kung sakasakali na magiging solido pa rin ang pagsuporta ng mga miyembro ng mababang kapulungan sa ating pangulo. At dito natin makikita yung sway, yung clout ni former Speaker Martin Romualdez sa Kongreso at saka kung may impluwensya itong si Sandro Marcos dito sa lower house dito natin siya makikita supposedly, but I think what is important here is that we should have filed a more solid, a more comprehensive, and a more substantial impeachment complaint in the first place. Ito ngang unang impeachment complaint na inihain laban po kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gaano ho ba kaseryoso ito? In a political sense, Prof, itong complaint na ito laban sa isang nakaupong Pangulo at kahit ito'y galing pa sa isang pribadong individual? Well, I believe parang this is similar to you remember the impeachment complaints that were filed during the height of the public clamor against former President Gloria Macapagal-Arroyo to step down ng NBNCT scandal, kung maalala natin yun. Diba? Almost every year may mga nagfa-file ng mga may hinang kaso para eventually, syempre magkakaroon ng one-year bar rule and hindi na ifa-file yung mga masasabi natin mga substantial na mga kaso primarily. Kasi kung titingnan natin itong final na ito, medyo taliwas ito doon sa mga naunang napabalita na may mga grupo o may mga ilang individual na magfa-file ng isang substantial, a more substantial and a more comprehensive case against the president. And then ito nga hindi pa nagbubukas yung regular na session ng Kongreso, meron na nag-file ng isang impeachment complaint that I feel is very very weak both in form and substance. And if the purpose really or the intent is just to file an impeachment complaint that will not suffice or that will not be able to get passed through at least dito sa Justice Committee, mangyayari yung mga ibang gustong file ng mas matibay na impeachment maaring hindi na mapagbigyan so again medyo I have serious apprehensions regarding the validity of this impeachment complaint. Opo. So ibig sabihin hindi to possible na uusad diyan sa Kamara considering din na halos siguro lahat ay kaalyado ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Prof. Yes, actually, kasi ang magiging nila dito, ang magiging justification nila is that it is a weak impeachment complaint. And so they will not be parang subscribing to the idea of endorsing a very weak impeachment complaint so hindi na nga siguro nila rito gagamitin yung political card kasi that's going to be very obvious if they use that na magkaalyado sila, that they're going to protect the president at all costs. But I think what they're going to say here is that this impeachment is very weak in form and substance, and so we cannot endorse it or we cannot sign the petition for the impeachment of the president. And so if that's the case so syempre lalabas nga na dahil wala tayong malakas or matibay na impeachment complaint mag-aantay na naman tayo ng isang taon. Kasi kung titingnan natin sa dami-dami ng mga katiwalian na binabato dito sa administration na to sa dinami-dami rin naman ng mga masasabi na nating ebidensya na nagsasabi, mga testigo na nagsasawa
sumiwalat na may kinalaman talaga ang Pangulo dito sa malawakang corruption na to. Not to mention yung allegations ng kanyang mismong kapatid that he is a cocaine addict. I think we should have come up with a more solid, justifiable, and substantial basis for filing a complaint against him. Pero ito nga, no, parang ilang pahina lamang itong impeachment complaint na to, which I believe is, does not really stand a chance, no, by virtue of politically, yun na nga, dahil nga marami pang kaalyado ang Pangulo sa mababang kapulungan. And then legally, it does not really satisfy yung tinatawag nating sufficiency in form and substance that an impeachment complaint should have in the first place. So madaling salita, Prof, pareho lang, walang mangingibabaw. Baga, mangingibabaw ba ang legal grounds o political, yung politika? Either way, hindi ko nakikita, no, that this will prosper. Kasi nga, kung mahina itong impeachment na to, mailalagay ang mga kongresista, no, kahit yung mga gusto sigurong sumuporta rito, in a very dangerous or precarious situation. Kasi bakit nila ini-endorso ang isang impeachment complaint na mahina, no? And then on the flip side, no, kung sakali man na naglagay ng isang mas malakas na impeachment complaint, maaring hindi rin naman ito usad kung sakasakali na magiging solido pa rin ang pagsuporta ng mga miyembro ng mababang kapulungan sa ating Pangulo. At dito natin makikita, no, yung sway, yung clout ni former Speaker Martin Romualdez sa Kongreso, at saka kung may impluwensya itong si Sandro Marcos, no, dito sa lower house, no, dito natin siya makikita supposedly. But I think what is important here is that we should have filed a more solid, a more comprehensive, and a more substantial impeachment complaint in the first place. Pero dito sa mga grounds, Prof, na inihain nga, grounds for impeachment na naging dahilan kung bakit inihain ng isang pribado, individual, ang reklamo na yan laban sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasama po yung umano'y kidnapping o surrender nga kay FPRD sa ICC, at maging yung allegation sa, nabanggit mo na rin itong paggamit ng illegal na droga, yung issue rin po ng korupsyon, yung unprogrammed items sa 2023 to 2026 national budget, at yung kickbacks mula sa budget insertions at mga ghost flood control projects. Sa mga grounds na ito, alin ho bang mas mabigat? Well, basically, no, kasi kung titignan natin dito, talagang culpable violation of the Constitution, ang parang magiging umbrella provision na gagamitin nila dito, kasama syempre yung betrayal of public trust. And of all this, all these allegations naman actually fall within the context or within the purview of these two provisions ng matatawag nating impeachable offenses. No, basically, yung culpable violation of the Constitution, yung pagpirma niya dito sa 2025 GAA could be attributed to that, no, especially kung lalabas na nga yung finality, yung ruling ng Supreme Court regarding the constitutionality of that. Yun talaga po pwede nating i-amplify yun, ano. Secondly, yung involvement niya dito sa corruption, ano, yung may mga testigo na nagtuturo sa kanya, allegedly being the mastermind and one of the people behind this orchestrated scandal involving the flood control fiasco, no. And then syempre yung kasing yung paggamit niya ng cocaine, kung ito man ay totoo, no, that will also be a betrayal of public trust technically, because hindi niya to isinisiwalat sa publiko, no. Actually, paulit-ulit nga tayo nag-ask ng hair follicle test, pero he doesn't want to submit himself to this. And so kumbaga parang we're being denied, no, the real scenario or the real situation of his health condition. And syempre, this definitely concerns us, because if we have a president, kung totoo man ang mga allegations that he is under the influence of illegal substance, then definitely he is not fit to govern or to rule the country. And so that will again tantamount to betrayal of public trust. Actually, kung titingnan natin itong namang complaint, no, meron naman talaga mga basihan. Ang akin lang, siguro mas maganda kung mas nakapagpresenta siya, no, ng mas komprehensibo at mas solido na justifications, o kumbaga yung mga background mechanisms dito sa kanyang final na impeachment complaint, so that pagdating dito sa Kongreso, no, mas madaling
Kumbaga mas madaling, i-justify at mas madaling kumbinsihin ang mga miyembro ng ating mababang kapulungan that this is really indeed an impeachment complaint that is worth pondering or worth looking into. Opo, yung role po ng congressman na nag-endorso nga po nitong impeachment complaint, attorney. Ano ho ba yung attorney, prof? Ano ho yung magiging Mhm. implikasyon po na nakikita po ninyo sa itong congressman na ito ay di umano'y kabilang po daw sa traktor, sinasabi po nila Yeah. na bumoto rin po sa impeachment Well ni Vice President Sara Duterte noong 2025. Well, yun nga titingnan natin dito kasi 'no, yun nga medyo mahirap balangkasin at, i-assess kung ano ba talaga yung motibo 'no. Kasi kung titignan natin ano, kung final niya 'tong impeachment na 'to bilang paghihiganti 'no, sa administrasyon dahil siya ay nadadawit dito, okay. Alam niya dapat na kung ang pangulo ay madiliin dito, eh, mas lalong madadrag yung mga pangalan nila 'no, basically. So, on the flip side maaring gusto lang talaga niya na idama yung pangulo kasi nga nadawit na rin yung kanyang pangalan. So may mga personal motivations basically na titignan tayo rito na pero ang sigurong mas mahalaga na tignan natin dito is kung ano ba talaga no. Kasi nga pumirma siya last year do sa impeachment complaint against VP Sara, pero we need to understand that during that time kasi merong talagang immense influence na undeniable immense influence yung speaker no doon sa pagpirma at maaring in the span of 1 year maraming nagbago sa dynamics lalong-lalo na sa lower house ano, particularly itong alliances, itong power brokerage na nangyari before, yung nagbago tayo ng speaker, medyo nag-mellow down din itong political noise sa lower house, among other things, you know. So, we don't know exactly, no, if he still maintains yung kanyang anti-Duterte stance or he really is, doing this para talaga panagutin yung Pangulo. Pero may hirap kasing yun nga, no, kapag ka ginawa niya yun, maaaring madawit din naman yung kanilang pangalan kasi nga nai-implicate sila rito sa usapin ng corruption sa flood control. Opo, doon naman po sa abogado, itong private citizen na si Attorney Andre De Jesus, Prof. Mm. Binanggit po ni Congressman Edgar Erice na dati umanong Yeah. abogado ni First Lady Lisa Marcos ang nagreklamo. Paano po ito sa tingin po ninyo nakakaapekto sa kredibilidad po ng impeachment complaint? Well, definitely, no? Kung meron talaga siyang professional relationship with the First Lady, malaking ano to, malaking dagok ito dito sa integrity tsaka sa credibility ng mismong impeachment complaint, no? Especially if they are still if the relationship is still active at the moment, no? Pero even if, no, kung sila ay dating naging nagkaroon sila ng professional relationship bilang legal counsel and client, eh masasabi natin ano na meron silang pinagsamahan and medyo mahirap na paniwalaan that you're just going to turn your backs against your former boss just like that, no. So siguro yun nga maaring masabi natin dito, no, kung maalala natin din naman yung kay Gloria Macapagal Arroyo nung mga panahon na yun, ano, yung nagfa-file ng impeachment laban sa kanya lagi, was also a lawyer and it turned out na itong mga ganitong usapin ano, eh, talaga namang makikita natin na nasa playbook na rin and yun nga siguro mas maganda kung gumamit sila kung totoo man ano na ito ay isang ploy lamang, dapat gumamit sila ng isang tao na talagang totally detached or wala talagang connection doon sa pamilya. So sa politika, Prof, mahalagang tingnan din ng publiko kung sino yung nagsampa, yung kanyang Tama po yan. kasaysayan o history ba, at hindi lamang yung mismong reklamo doon sa impeachment nga laban sa isang impeachable officer. Exactly. Yeah, very very important po 'yun dahil unang-una, yun nga yung karakter 'no, yung personalidad. Ano ba yung motivation niya, ano ba yung nagtutulak sa kanya, bakit niya 'to ginawa 'no? Those are very vital and if we could, somewhat
prove that there is really no direct linkage between him and the person that he is trying to impeach, whether on a professional or a personal level, then I think masasabi natin that it could be a valid a valid justification or motivation bakit niya to ginawa, na talagang gusto lamang niyang i-exercise yung kanyang karapatan, because the truth is kahit na sino naman pwede mag-file ng impeachment complaint for as long as you're a registered voter, 18 years of age, o pwede ka mag-file ng impeachment. Kinakailangan lang talaga may mag-i-endorse dito sa lower house, no, sa Justice Committee. And that being said, no, kahit sino po pwede mag-file ng impeachment. Yun nga lang, kinakailangan talaga masiguro natin that there are no strings attached and that there are no motives, no, yung mga tinatawag natin na dirty political ploys, no, na ginagamit para masiguro natin na talagang itong impeachment hindi ginagamit as a political weapon or as a political defense, kundi talagang manifestation ng ating democratic rights as a people. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Prof, matapos nga yung sunod-sunod na mga impeachment issues mula kay Vice President Sara Duterte at ngayon, may tinatawag po bang impeachment fatigue, Prof, sa Kongreso at maging sa publiko? Yeah, definitely. Siyempre, lalo na kung mangyayari nga ito, no? This is going to be unprecedented na meron tayong isang sitting president and sitting vice president that will be impeached, no? And it does not really sit well, not only with the lawmakers, but more importantly with the public, no? That we are so drowned in political noise and political turmoil na yung dalawa nating pinakamatataas na opisyal nahabla natin ng impeachment, and this is really not good. And siguro yung impeachment fatigue dito will really come of course from the sentiments of the public. And syempre dito sa lower house kung saan nagmumula at naguugat talagang impeachment, titignan natin kung ito ba talaga ay impeachment fatigue on their part or a lack of motivation, kasi last year they're very keen, di ba? Maalala natin talagang masigasig silang mag-file ng impeachment kahit nga hindi nila nabasa yung impeachment complaint, many of them signed. And maaari nga yung allegations na kapalit ito mga pangako ng dating speaker. Pero ngayon kasi kaya nga sabi ko, ibang-iba yung dynamics ng 20th Congress kasi wala na si Speaker Romualdez, no? So yung motivation, yung intent na pumirma maaaring wala na sa kanila at this point in time. Pero yun nga, yung sa taong bayan din kasi, the impression is that we're so drowned in political noise na talagang sobrang napapabayaan na yung governance. That's why the country right now is not only in a political mess but more so in an economic debacle at the moment. Prof, magandang umaga, si Admar po ito. May loophole po ba yung impeachment natin na batas po, considering wala namang sinasabi doon kung halimbawa ang isang inihain na complaint ay impeach me, o kumbaga parang moro-moro lang na klase po ng impeachment para lang makawala at mabigyan siya at least ng 1 year na hindi na siya masasampahan po ng impeachment po, Prof. Sad to say, wala po no? Wala po tayong ganong provision, not even in the Constitution na naglalagak ng ganong klase ng systematikong pagtanaw ng isang pagkakamali, no, kung sakali man na talagang ginagawa nila to para protektahan lamang yung nakaupong opisyal. Maaaring nung panahon ng ating mga framers ng 1987 Constitution, maybe they didn't see this or they did not foresee this happening. Na ganun nga. Pero I believe na sa lower house kasi meron tayong tinatawag na mga rules on impeachment, and if ever what they can do primarily is to modify this to give yung mga tinatawag natin na karampatang kaparusahan kung sakaling mapapatunayan
na talagang ginagamit ito, no, para lamang proteksyonan yung nakaupong impeachable officer at hindi talaga para siya panagutin. Kasi if that's the case, yun nga yung nga binabagay ko kanina, no, parang nawe-weaponize yung isa dapat sistematiko at demokratikong pamantayan at mekanismo para proteksyonan instead na panagutin yung mga nakaupo. And that I believe is bastardization of our democratic spaces, and definitely this does not have any place in our current political setup. Ano pong epekto nito sa imahe ng Pangulo, yung impeachment complaint po? Well, definitely, no. Whether or not this impeachment complaint will push through, the optics kasi and the narratives, yun yung titignan natin dito, no. Yung impression ng taong bayan na kaya ka ini-impeach is because merong allegations laban sa iyo. So you are not totally clean, no, as compared last year, no, na walang impeachment complaint naman sa kanya, meron sa Vice President. Ngayon, if ever the Vice President will be filed on February, ngayon meron na rin naka-file sa kanya, so he cannot, kumbaga parang he cannot say and justify himself to be totally spotless or totally clean kasi meron na rin nag-file sa yung impeachment complaint. Actually, maalala natin, hindi lang naman ito yung first time na na-filean siya ng impeachment, no? I remember the Duterte Youth Party List filed an impeachment complaint against him in 2024, kaya lang hindi talaga to na-endorso, no? Actually, binasura kaagad, no? And maybe during that time, hindi pa sumasabog kasi itong flood control scandal. Pero ngayon kasi I would say na mas marami ng mga sektor at mas marami ng mga iba't ibang mga samahan at mga kababayan natin na naniniwala na meron talagang kinalaman ng Pangulo dito sa malaking issue na to. Prof, mas na-legitimize ba yung pagtalakay sa issue na dapat pag-usapan palalo itong issue laban kay Marcos Jr., yung anim ba yun, or limang pinupukol na aligasyon laban sa kanya? Tama yun actually, and yun nga sabi nga natin, an impeachment complaint kasi, whether it's going to be, you know, endorsed or not, whether it's going to push through or not, it creates the impression na merong kang ginawang hindi tama, may mga allegations sa iyo na kinakailangan mong harapin, na itong allegations na to ay seryoso at malalim, na maaari mong ikatanggal bilang isang impeachable official, ano. And so yun nga, the public, no, alam naman natin na hindi naman talaga na ganun kainit ang pagtanggap ng publiko sa kanya. Nakikita naman natin ito sa pagbagsak ng kanyang numero, idagdag pa natin ito, no? So from a social, legal, and political context, makikita natin meron talagang problema. At ito yung nagpapatindi, no, doon sa maaring maging panawagan, either na siya ay magbitiw o kaya naman magpapahina lalo doon sa kanyang kakayahang mag-endorso ng kandidato na halili o papalit sa kanya by 2028. Kasi let's face it, no, when you're impeached, no, yung political capital talaga affected yan, bumababa yan definitely. So mababa na nga yung kanyang trust and satisfaction rating. He is entering the lame duck phase of his presidency by this year or early next year, no, hopefully. And then after that, yun nga, wala naman siya talagang masasabi na konkretong legasiya na programa, no. So lahat ito definitely will erode his political capital, and going to 2028, talagang maapektuhan ito yung kanyang kakayahang mag-endorso ng possibility na papalit sa kanya. Meron pong sinabi itong si Caloocan Representative Egay Erice, at ang sabi niya dito, ang puna niya dito sa complaint laban kay Marcos Jr., hindi raw po na-prepare ng mabuti itong impeachment complaint. Wala daw mga ebidensya, puro mga general statements lang daw ang mga pahayag. Ang mga naging batayan daw ay from news articles lang. Kailangan pa raw ng maraming research, documentation, at mga dagdag na ebidensya. Sa kanya, wala daw ito lahat. Nasa 15 pages lang daw ito. And
Sumatotal, basura lang daw ito at madali itong ma-dismiss. Sakaling ma-dismiss ito pong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., pwede bang ikaganda ito sa kanyang imahe agad-agad dahil walang enough na ebidensya na makapagtuturo dito sa mga aligasyon na ito, Prof? Well, that will be contingent doon kung may establish ba natin at malalaman ba natin na itong mga nag-file ng impeachment sa kanya, kaalyado niya. No? Kasi kung talagang ito ay pakawala lamang ng Pangulo para mag-file ng impeachment complaint that is relatively weak, definitely it will taint or it will not paint a very good picture or impression sa Pangulo na kumbaga para bang gumagamit ka ng mga legal mechanisms or legal loopholes para talaga proteksyonan yung sarili mo. No? Ibig sabihin, meron ka talagang involvement or yung allegations sa'yo maaaring totoo. No? And then, yun yung titignan natin dito. No? Pero yun nga ang I share the same sentiment with Congressman Erice that if we're going to file an impeachment against the highest official of the land, it should have been properly carefully thought of. Talagang let's make it as substantial as possible. Kasi nga, sabi ko nga kanina, no, an impeachment complaint should be sufficient in form and substance. So, sufficient siya dapat dun sa sustansya. So, dito maliwanag kulang na kulang sa sustansya. At kulang na kulang dun sa mga, sa mga justifications, kulang na kulang dun sa mga, tama yun, sa research, no? Para talaga pagtibayin sana yung ating, yung mekanismo na mapanagod siya. Kasi hindi natin po pwedeng mangyari na i-file muna natin tapos saka natin hanapan ng mga, it cannot be like that. Kasi nga hindi niya masasatisfy yung sufficiency in substance, di ba, na tinatawag. So, kinakailangan, pag file pa lang, may laman na. Ito talaga, mukhang final lang talaga, just for the sake of filing an impeachment that they know can easily be dismissed by the lower house. Opo, sa proseso po ba ng impeachment sa ilalim ng konstitusyon o batas, may pananagutan po ba? Halimbawa, dito po kasi mag-umpisa ito dyan sa Kamara. Kung mali po yung kanilang pagtimbang, bumoto sila sa pagbasura na dapat pausarin na dapat. Meron po bang ganun po, Prof? O talagang numbers game ito, paramihan ng kaalyado, safe ka at hindi ka ma-impeach? Sad to say, wala po, no? Kaya kung maalala natin, bigyan kong halimbawa yung impeachment complaint last year kay VP Sara, maaalala natin last minute, in-elevate nila to, no, para lang habulin yung last session day, and then diniretso ka agad sa Senado, even if marami sa mga congressmen, I don't know if they were able to read it, no. Actually, yung impeachment complaint kay VP Sara before, masasabi natin makapal yun, no, mas makapal kaysa ngayon. Pero ang point is yung time, the time during that period, hindi talaga enough yun para mabasa nila. So ibig sabihin, pumirma lang sila without really knowing, the merits or the demerits of the case, being filed. So kalintulad ngayon, kung sila ay pipirma lamang o hindi sila pipirma dahil nga sa mahina naman talaga itong impeachment complaint na to, hindi natin sila po pwedeng mapanagot. Kasi kung po pwede silang panagutin for signing or not signing an impeachment complaint, dapat napanagot na natin sila nung pumirma sila doon sa impeachment complaint kay VP Sara, na talagang hindi nga nila nabasa at all.